Hi guys, magandang hapon. Nandito na po tayo sa episode 3 ng Pinoy drama kung saan ang bida ay si Saldico. Opo, bidang-bida ngayon po si Saldico sa maraming kababayan nating Pilipino dahil nilaglag niya ang mastermind na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Nung nakaraan, sinabi niya 100 billion ang insertion ni Bongbong Marcos at ang kickbacks SOP na natanggap ni Bongbong Marcos ay 25 billion. Malinis, walang bawas, napunta lahat yung 25 billion kay Bongbong Marcos. Dito po sa pangatlong episode niya sa kanyang Pinoy drama, mayroon siyang binanggit na 56 billion. At itong 56 billion naman ito ay pinaghatian ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Alright, wag na natin patatagalin. Pero bago yan, pakilike po muna ang video ito at wag kalilimutang mag-subscribe. Okay, hindi na po natin patatagalin. I-play na natin ito. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Oy! That he will shoot me if I will talk. Nako! Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Yun! May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yun! Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM Lungsona, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, Yan. si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, he will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Nako! Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Yun! Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating ng mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat.
Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Alright. So yan po ang episode 3 ng Pinoy Drama starring Saldico. Okay. I-wrap up lang natin yung kanyang salaysay. March 25 pa lang daw si speaker ay nagpaparinig na sa kanya doon sa kanilang meeting that he will shoot me. No? So napapabalita na po ito eh. Si Bongbong Marcos, si Saldico nagsasagutan. Yun nga, kinuwento nga ni Chanco nakaraan na pinapagalitan si Martin Romualdez ni Bongbong Marcos. At may mga sagutan na rin siguro sila ni Saldico sa ni Martin Romualdez. So ganyan po yung mga yung mga tuso. Oh, tuso 'yan eh. Mga miyembro ng sindikato, mga swapang, ganyan po mga ugali niyan eh. So, number 2, tumawag si speaker sa akin na pag umuwi ako, it will be dangerous. So, binabantaan na ni Martin Romualdez ng ilang beses itong si Saldico. Kasi they might hire someone to do a rob out. Yung rob out po, ano yan, yung papatayin, babarilin. Parang yung tandem, ganon. O kaya naman, he will hire a police to kill me while on jail kung naipakulong na siya. No? At dun siya yayariin. At una pa lang, ito sa mga gusto kong ibunyag, marami pa akong dadalhin sa liwanag. Meaning, may mga kasunod pa po ito. Itong mga pagbubunyag ni Saldico. At hindi natin alam kung hanggang saan at kung kailan matatapos yung kanyang series of Pinoy drama. Okay? At yung kay Henry Alcantara, noong inimbita si Henry Alcantara sa ICI, ito naman ay nabalita rin yata, no? Na meron yatang 21 billion kung saan ang inaakusahan niya ay si Saldico. Ang sabi ni Saldico ay hindi daw ito totoo. Ang totoo daw ay 56 billion at ito ay napunta kay BBM at Martin Romualdez. At hintayin daw natin, ilalabas niya ang detalye sa mga susunod na araw, no? Kaya Saldico, mas maganda yata kung ilabas mo na lahat ng nalalaman mo, lahat ng korupsyon ni Bongbong Marcos at korupsyon ni Martin Romualdez. Ilabas mo na lahat. Okay lang yan kahit paunti-unti para continuous po yung pagbabalita. Yung hindi ba nila masapawan, hindi nila ma-divert kasi magki-create sila ng ibang kwento, istorya. Si Bato, si Bongo, baka pa-aresto. Yan yung mga i-create nila. Mas maganda rin yan para hindi matabunan po yung mga korupsyon ni Bongbong Marcos. So tilad-tiladin mo rin yung paglabas mo, pagbunyag mo. Okay? At dito naman kay Lacson, si Auntie Claire din yata, may bantaan na nga yung buhay ni Saldico. Ang gusto pa ni Lacson, umuwi si Saldico dito at mag-take out. No? At parang sinasabi niya pa, pwede naman daw siyang umattend sa Blue Ribbon Committee hearing via Zoom kung siya ay magpupunta ng embassy o Philippine Embassy at doon siya manunumpa. Huwag mong gagawin yan, Saldico. Doon ka mabilis na madadampot. Posas ka agad doon. At may uuwi ka rito. At pag naiuwi ka rito, baka katayin ka na rito at kung ano-anong gawin sa'yo. Kung ayaw mong bumaliktad, talagang kakatayin ka. Huwag mong gagawin na pumunta ka ng embassy. Huwag mong susundin si Lacson. Ano yan Police din yan si Lacson
nagkaroon din ng kaso yan na rob out doon sa Kuratong Baleleng. Naalala nyo yon? At dito naman, sa mga kababayan natin na talaga namang biglang naging bayani si Saldico, kahit na corrupt, kahit na maraming korupsyon si Saldico, kasi naman siya talaga yung pinaka-qualified na state witness, kasi hindi talaga siya ang most guilty. Siya lang po ay isang tauhan o parang kanan kamay ng mastermind. Yung pinakamalapit, siya po yung pinakamalapit, kasi ang mastermind po ay dalawa, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Kaya si Martin Romualdez hindi pwedeng maging state witness. Parehas po silang mastermind. Okay? Ang hawak ni Bongbong Marcos sa executive, ang hawak naman ni Martin sa House of Representatives. Kaya sila po ang parang tandem, partners in crime, ika nga, no? Kaya si Saldico hindi siya ang most guilty. Siya lang talaga yung pinakamalapit, kumbaga number 1 na kaalyado or kasama sa sindikato. Siya talaga ang pinaka-qualified na maging state witness. At syempre, kapag ikaw ay state witness, makakaligtas ka po sa anumang kaso na maaring ihabla sa'yo, ay hindi na po ihahabla. dahil sa'yo, mahuhuli ang mastermind. Dito naman po sa mga dilawan, yung mga kumakain ng suka, nabasa ko pa si OG Diaz. Kasagsagan po ng rally ngayon sa Luneta, meron pang sa EDSA, sa Liwasan Bonifacio. Sabi, wag daw manawagan ng Marcos resign. Yan ang problema sa inyo, mga dilawan. Anong nangyari sa inyo? Samantalang dati, never again to Marcos. Marcos, never again. Yan yung sinisigaw nyo. Lalo na to si Kiko, napaka-ipokrito, anong tawag dito? Nagtitake advantage. Di ba, huhukayin mo pa yung labi ng tatay ni Marcos, ni Bongbong Marcos? Anong nangyari sa inyo? Tapos alam nyo ng magnanakaw, pinuprotektahan, dinidepensahan nyo pa. Ang tindi nitong mga dilawan na to. Kaya hindi mo masasabi na sila ay para sa bayan at para sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, mga ipokrito. Mga ipokrito po ang taong na to. Magnanakaw, kakampihan mo, di kanino ka? Hindi kaaway ka ng mga Pilipino. Dahil involved po rito ang mga Pilipino, ang sambayanan. Dahil tayo po ang nanakawan. Tapos kumakampi sila sa magnanakaw. Kaya kaaway po natin yan, yung mga dilawan na yan. Kilala nyo na kung sino yung mga dilawan na yan. At yung mga teroristang komunista. Kaaway po natin yan. Lahat po tayong sambayan ng Pilipino, kaaway natin yung mga dilawan, mga pink at mga komunista na kumakampi sa magnanakaw. Mga kaaway po natin yan. Kaya ilaglag nyo na yan. Nanalo lang yan si Kiko at si Bam. Sigurado tayo dahil sa daya. Sa daya lang po nanalo yan. So ayun before 100 billion insertions, 25 billion malinis napunta kay PBBM dahil sa SOP o kickbacks na tinatawag. Tapos meron pong kasunod na pasabog si Saldico na 56 billion at ito'y pinaghatian ni Martin Romualdez at ni PBBM. So hintayin po natin, sabi ni Saldico, ay meron pa po siyang mga ihahayag, meron pa po siyang pasasabugin
At marami pa raw siyang dadalhin sa liwanag. So, hintayin po natin itong susunod na pasabog. Pero parang huling huling episode dito sa anong tawag nito? Series 1. season 1. 'Di ba? Baka ang susunod po ay season 2 at episode 1, no? Ganun ba 'yan? O series 2, episode 1. So, abangan po natin. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ingat po kayo sa mga nasa rally. See you next time. Bye-bye.